Ni intergrating na. Punta mag-tripod. Tara. Wipin mo lang siya. Ayan guys, no. Pumiperma na lang po release si Kuano. Napahaba pa ang bakasyon naman sa tayo. Kasi ulin mo na ako ng pwede. Mag-renew yan, ano? Sabi ko, Sila mag-focus. huwag yung pauwiin si Jin sa vacation. Si attorney. New Year na New Year, yun ang New Year mo, my goodness. Okay naman, wala kayong naiwanan, wala kayong... Ito na labas namin. Sir, isa sir. Dito. Dito na sa labas. Sa labas na, palabas na. Di ba? Diyan na lang kayo, doon na lang kayo niya. Labas na. Paano, private na siya. Ano na to? Wala nang control. Wala na siya ID. Ano, tayo pa tayo? Diyan na lang para kwan. lang kayo dyan kasi lalabas din naman yun. Documentation lang naman sila. Atras lang dyan na lang kayo. Doon pa na kayo para hindi tayo makaharap sa kalsada. Sige na, pag-i-arrange na lang dyan, no? Kasi okay na ito. Kasi paano ito? Hindi na siya IDG control. Sabi namin, hapon control. Hide and seek, Yung no? daanan lang na yung daanan. Para hindi magalit sa atin. Andiyan na siya, oh. Ayan, nakatalikod siya. Ayan, palabas na. Ayan, palabas na siya. Ayan na. Ayan na. Ito na yan, hoy. Hi, sir. Hoy, cellphone. Ay, sorry. Sapaw. Sapaw na. Walang agawan. Sir, mic test lang, mic test. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-aantay. So ngayon, nagkaroon ako ng release order from the judge. Pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng salitaan. Sige, sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po? Nakapagpiyansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge sa RTC Grant 77 sa QC ay okay din, so mabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpopost ng bail, saka yung release order. So your thoughts po? Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa yung mga nakulong doon, napakasuhan, yung mga manliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon na dapat na mapanagot at mabigyan ng ustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. So your thoughts po about sa pag-aresto sa inyo? Anong reaction yung sabi ninyo? Panggigipit ba o what? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, na-arresto tulad ko.
dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw. Ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na natin na makulong, mapapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Katulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winarangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero Bigyan ng justisya. is it true, sir, na naghikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamahalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, papagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin. Wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course pinasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, pinasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan niyo nakalagay doon ay I am entitled I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang naging issue doon. So, kasi sabi kanina, sir, ni na Atty. Topacio, baka magsampa ng reklamo po sa mga pulis. Yun ang sinasabi ni Atty. Topacio dahil na-violate daw yung rights ko na hindi ako nabigyan ng karapatang legal assistance. So, itutuloy, sir, yung reklamo? So, bahala na si Atty. Topacio doon kung anong nararapat na gawin sa bagay na Sir, sa January 14 na po yung arraignment po ninyo. Ano yung mga susunod na hakbang? Sa ngayon, dahil nagkaroon tayo ng holiday, so may meeting kami, titingnan natin, pero maasahan nyo na tuloy-tuloy pa rin tayo ng ipapahayag ng ating damdamin. Hindi lang naman kami, hindi lang ako, kundi we represent yung mga taong bayan para mapanagot at mabigyan ng hustisya ng ating mga kababayan. Yun lamang po. Okay. Salamat. Thank you. Thank you, sir.